Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako nga po pala si Diday at gaya ng sabi ko, gusto ko pong ibahagi ang naging buhay ko bago nangyari ang kakaibang insidenteng iyon na hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Simple lang ang buhay ko, Sir Jupiter. Hindi po kami mayaman at lalong hindi rin naman kami sobrang hirap. Pero masasabi kong sapat lang para maitawid ang araw-araw na pangangailangan. Ako po ay isang single mother. May 3 po akong anak at ako lang ang tumayong nanay at tatay sa kanila simula nang iwan kami ng kanilang ama noong maliliit pa sila. Hindi po naging madali ang lahat lalo na noong mga panahong sabay-sabay silang nag-aaral at ako naman ay halos walang pahinga kakahanap ng paraan para may maipakain sa kanila. Yung panganay ko po, sir, ay babae at sa awa ng Diyos ay nakapagtapos siya at ngayon may sarili na rin siyang pamilya. Masasabi kong kahit papaano naging maayos ang buhay niya at yun po ang isa sa mga ipinagpapasalamat ko kasi kahit papaano nabawasan na ang responsibilidad ko sa kanya. Pero siyempre bilang nanay hindi naman nawawala ang pag-aalala ko sa kanya lalo na ngayon na may sarili na rin siyang anak. Yung pangalawa ko naman po, Sir Jupiter, ay lalaki at nag-aaral ng nursing noong mga panahong yon. Kaya medyo po mabigat sa gasto dahil alam naman po natin na mahal ang kursong yon. Pero pinilit ko pong suportahan siya kasi yon ang pangarap niya at lagi niyang sinasabi sa akin na gusto niyang makatulong sa mga may sakit at gusto niyang maiahon kami sa hirap. Kaya kahit mahirap, pinilit kong kayanin para sa kanya. Yung bunso ko naman po, Sir Jupiter, noon ay nasa high school pa lang. Siya po yung pinakamakulit sa 3 pero siya rin yung nagbibigay ng saya sa akin kapag pagod na ako sa maghapong pagtitinda. Siya yung tipo ng bata na kahit wala kayong ulam, kaya kayong patawanin. Kaya malaki rin ang naging tulong niya sa akin para hindi ako tuluyang panghinaan ng loob sa mga problema namin sa buhay. Ako naman po bilang isang ina, Sir Jupiter, ay gumawa ng paraan para mabuhay kami ng maayos. Ang naging hanap buhay ko po ay pagtitinda. Nagkaroon ako ng maliit na karinderya sa may tapat ng kalsada. Hindi po ito kalakihan pero sapat na para makapagbenta ako ng lutong ulam at kanin sa mga taong dumadaan at sa mga suki ko. Araw-araw, maaga pa lang po gising na ako para mamalengke at maghanda ng mga lulutuin ko hanggang gabi po nandoon ako para magbenta. Hindi po madali ang magtinda, Sir Jupiter, lalo na kapag mainit ang panahon o kaya naman ay umuulan. Kasi minsan, wala talagang bumibili. May mga araw din na hindi nabebenta lahat ng niluto ko, kaya nalulugi. Pero kahit ganun, hindi po ako sumusuko kasi wala naman akong ibang aasahan kundi ang sarili ko at ang sipag ko para maitaguyod ang mga anak ko. Yung pwesto po ng karinderya ko, Sir Jupiter, ay medyo swerte rin kasi malapit po ito sa isang ospital at pati na rin sa isang college school. Kaya may mga regular akong estudyante at mga nagtatrabaho. Lalo na yung mga nurse at guard na naka-duty doon sa ospital. Madalas po silang kumain sa akin lalo na kapag wala na silang oras magluto o bumili sa malalayong lugar. Dahil po doon, Sir Jupiter, naisipan kong magbukas hindi lang sa umaga kundi pati na rin sa gabi. Kasi napansin ko na marami sa mga customer ko ay panggabi ang trabaho, lalo na yung mga nurse na naka-night shift at mga estudyante na nag-aaral hanggang gabi. Kaya naisip ko na kung magtitinda ako ng gabi, mas madadagdagan ang kita ko kahit paano at mas makakatulong ito sa pang-araw-araw naming gastusin. Noong una po, Sir Jupiter, nahirapan akong mag-adjust sa ganitong sistema. Kasi halos wala na akong pahinga mula umaga hanggang gabi. Pero iniisip ko na lang na ginagawa ko ito para sa mga anak ko at para sa kinabukasan namin. Kaya tiniis ko ang pagod at antok. Minsan nga po nakakatulog na lang ako habang nakaupo pero gigising din agad kapag may bibili o may tatawag sa akin.
Habang tumatagal, Sir Jupiter, mas dumami ang mga suki ko sa gabi, lalo na yung mga nurse na galing sa ospital. May ilan po sa kanila na naging malapit sa akin kasi araw-araw ko silang nakikita at nakakakwentuhan. Minsan nga po, nagkikwento sila tungkol sa trabaho nila, kung gaano kahirap ang duty lalo na kapag maraming pasyente. At kulang sa pahinga, kaya kapag naririnig ko yon, lalo kong naiintindihan kung bakit kailangan nila ng murang pagkain at lugar na pwede nilang mapagpahingahan kahit saglit. Bilang tindera, Sir Jupiter, hindi lang po ako basta nagbebenta, kundi sinusubukan ko ring makinig sa mga kwento ng mga customer ko kasi pakiramdam ko po ay nakakatulong din yun sa kanila. Kahit pa paano, yung may napagsasabihan sila ng pagod at problema sa buhay at sa ganitong paraan, parang naging bahagi na rin ako ng araw-araw nilang routine at sila naman ay naging bahagi na rin ng buhay ko. Hindi ko po akalain, Sir Jupiter, na ang simpleng desisyon kong magtinda sa gabi ay magdadala sa akin sa isang karanasan na magbabago sa pananaw ko sa buhay at maglalapit sa akin sa isang kwento na puno ng misteryo at lungkot. Pero sa puntong yon, Sir Jupiter, ang iniisip ko lang ay kung papaano ko mapapalago ang maliit kong karinderya at kung paano ko matutulungan ang mga anak ko na makamit ang mga pangarap nila. Pagkatapos po noon, Sir Jupiter, doon na unti-unting nagbago ang takbo ng mga araw ko sa karinderya. Habang tumatagal, mas lalo ko pong nakikilala ang mga suki ko, lalo na yung mga panggabi na halos araw-araw ko nang nakakasama sa pwesto ko. Isa na po doon yung isang nurse na babae na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Hindi ko na po babanggitin ang tunay niyang pangalan, Sir Jupiter, pero tawagin na lang po natin siyang May. Isa po siyang nurse doon sa malapit na ospital at halos gabi-gabi po bumibili siya sa akin. Minsan ulam lang, minsan naman ay sabaw at kanin. Pero kahit simple lang ang binibili niya, napakagaan po ng loob ko sa kanya kasi napakamait niyang tao. Palangiti siya, marunong makisama. Kahit pagod na siya galing sa duty, nagagawa pa rin niyang ngumiti at makipagkwentuhan sa akin kahit sandali. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, parang naging anak ko na rin ang turing ko sa kanya. Halos kasing edad lang siya ng panganay ko. Minsan kapag nagkikwento siya tungkol sa buhay niya, hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya. Lalo na kapag sinasabi niyang kulang siya sa tulog at sobrang pagod sa trabaho. Pero lagi lang niyang sinasabi sa akin na ayos lang yon kasi mahal niya ang ginagawa niya at gusto niyang makatulong sa mga pasyente. May mga pagkakataon din po, Sir Jupiter, na kapag wala siyang pera o kulang ang dala niya, pinapayagan ko na lang siyang umutang. Tinasabi ko na bayaran na lang niya kapag meron na siya. Pero hindi po siya yung klase ng tao na hindi nagbabayad kasi sa tuwing sasahod siya, unang-una niyang binabayaran ang utang niya sa akin. Kaya lalo ko po siyang nirespeto at minahal bilang isang suki at kaibigan na rin. Minsan nga po, Sir Jupiter, nagdadala pa siya ng konting pasalubong sa akin tulad ng tinapay o kaya kape. Sinasabi niya na para raw sa akin yun bilang pasasalamat. Kaya lalo ko pong nakita kung gaano siya kabuting tao. Hindi ko po talaga akalain ang mangyayari sa kanya. Dumating po ang isang linggo, Sir Jupiter, na napansin ko na hindi na siya dumadaan sa karinderya ko. Noong una, hindi ko po yun masyadong pinansin o napansin kasi iniisip ko na baka busy lang siya o duty o kaya naman ay nagpalit ng schedule. Pero habang lumilipas sa mga araw, lalo akong nagtaka kasi halos gabi-gabi siyang bumibili dati pero bigla na lang siyang nawala na parang bula. Naisip ko po, Sir Jupiter, na baka na-assign siya sa ibang ospital o kaya naman ay nag-leave muna sa trabaho. Kaya hindi ko na lang muna inisip ng malalim. Pero hindi ko po maitatanggi na may kakaiba akong nararamdaman noon na parang may mali. Pero hindi ko lang maipaliwanag kung ano yun. Isang gabi, Sir Jupiter, habang nagtitinda ako, may dumaan na ilang nurse na dati niyang kasama. Doon ko naisipan na tanungin sila tungkol sa kanya kasi ilang araw ko na rin siyang hinahanap.
Kaya tinanong ko sila kung nasaan na si May at kung bakit hindi na siya dumadaan sa karinderya ko. Noong una po, Sir Jupiter, nagkatinginan pa sila na parang nag-aalangan kung sasagot ba sila o hindi. Hanggang sa may isa sa kanila ang nagsalita at doon ko po narinig ang balitang hindi ko inaasahan. Sinabi nila sa akin, wala na raw si May. Patay na raw ito. Nanlamig po ang buong katawan ko, Sir Jupiter, nang marinig ko yun. Hindi po ako agad nakapagsalita. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko kasi ilang araw ko pa lang siyang hindi nakikita tapos bigla na lang sasabihin na patay na siya. Parang hindi ko po matanggap agad. Tinanong ko pa po sila, Sir Jupiter, kung ano ang nangyari sa kanya, kung paano siya namatay. Pero ang sabi nila, hindi rin daw nila alam ang totoong dahilan. Basta na lang daw nalaman na wala na siya. At yun po ang mas lalo kong ikinabahala kasi bakit naman ganun? Bigla na lang mawawala ang isang tao na wala man lang malinaw na dahilan? Habang nagkikwento po sila, Sir Jupiter, lalo akong kinilabutan. Naiisip ko po yung mga huling gabi na magkasama kami sa karinderya ko kung paano siya ngumiti at nakipagkwentuhan sa akin. Parang normal lang ang lahat at walang kahit anong senyales na may mangyayaring masama sa kanya. Hindi ko po maiwasang malungkot, Sir Jupiter, kasi hindi lang siya basta customer para sa akin kundi naging kaibigan ko na rin siya. Kahit sa simpleng paraan lang ng pag-uusap namin gabi-gabi. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang mga ngiti niya at kabutihan sa akin. Pagkaalis po ng mga nurse na yon, Sir Jupiter, natulala na lang ako sa pwesto ko. Hindi ko po alam kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pagtitinda o uuwi na lang ako kasi parang bigla pong bumigat ang pakiramdam ko at may kakaibang takot na unti-unting pumapasok sa isip ko. Doon ko po unang naramdaman, Sir Jupiter, ang kakaibang kaba at kilabot. Hindi ko po lubos maisip kung paano nangyari yun at kung bakit parang ang bilis ng lahat. Mula sa pagiging regular niyang pagpunta sa karinderya ko hanggang sa bigla na lang siyang mawala sa mundong ito nang hindi ko man lang nalalaman. Nung gabing yon, Sir Jupiter, hindi na po naging normal ang pakiramdam ko dahil sa balitang aking nalaman at hindi ko pa po alam na iyon pa lang ang simula ng mas kakaibang pangyayari na mararanasan ko sa mga susunod na gabi. Sa mismong lugar kung saan ko sa huling nakita na buhay at nakangiti sa harap ko. Pagkatapos po ng gabing yon, Sir Jupiter, akala ko po matatapos na doon ang lahat na parang isang malungkot na balita lang na kailangan kong tanggapin. Pero hindi po pala ganoon dahil doon pa lang po nagsimula ang mga kakaibang pangyayari na hindi ko maipaliwanag at hanggang ngayon malinaw pa rin sa aking alaala. Kinabukasan po, Sir Jupiter, maaga akong nagbukas ng karinderya gaya ng nakasanayan ko. Pilit ko pong inaalis sa isip ko ang nangyari kay May at sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magpatuloy para sa mga anak ko. Pero habang nagluluto ako, parang may kakaiba na akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Parang may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikitang tao sa paligid. Nung una hindi ko po pinansin yon, Sir Jupiter, kasi baka pagod lang ako o kaya naiisip ko lang ang mga bagay-bagay dahil sa nangyari. Pero habang dumatagal, mas lalo kong nararamdaman na parang may kasama ako kahit mag-isa lang ako sa pwesto. Isang gabi po, Sir Jupiter, habang abala ako sa pag-aayos ng mga ulam, bigla kong narinig na may tumatawag sa pangalan ko. Mahina lang pero malinaw na para bang may taong nasa likod ko na nagsasabing Diday. Kaya napalingon agad ako pero wala naman akong nakita kahit sino. Napakunot na lang po ang noo ko, Sir Jupiter, at inisip ko na baka may dumaan lang o kaya may customer na nagbiro. Pero ilang segundo pa lang ang lumipas, narinig ko ulit ang pagtawag sa pangalan ko, mas malinaw kaysa kanina, kaya medyo kinabahan na ako. Pero nang lingunin ko ulit, wala pa rin akong nakita.
Doon na po nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, Sir Jupiter. Pero pinilit ko pa rin maging kalmado at sinabi ko sa sarili ko na baka guni-guni ko lang yun dahil sa pagod at sa iniisip ko tungkol kay May. Kaya nagpatuloy na lang ako sa ginagawa ko. Pero hindi po doon natapos, Sir Jupiter, kasi ilang gabi pa ang lumipas ay may mga pagkakataon na nakakarinig naman ako na parang may sumisitsit malapit sa tenga ko. Minsan habang naguhugas ako ng pinggan o kaya naman habang nag-aayos ng mesa, bigla na lang may maririnig akong na parang may gustong magpatawag ng pansin ko. Sa tuwing maririnig ko yon, Sir Jupiter, napapahinto ako at napapatingin sa paligid pero wala naman akong nakikitang kahit sino at minsan nga, lumalabas pa ako ng pwesto para tingnan kung may tao sa labas. Pero wala talaga at doon na lalo akong kinakabahan. May isang gabi pa po, Sir Jupiter, na habang nakaupo ako at sandaling nagpapahinga, naramdaman ko na parang may kumalabit sa balikat ko dahan-dahan lang pero malinaw na may humawak sa akin. Kaya agad akong napalingon. Pero wala naman akong nakitang kahit anino man lang. Nanlamig po ang likod ko noon, Sir Jupiter, at hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko kasi hindi na normal ang mga nararanasan ko. Pero kahit ganun, pinipilit ko pa rin maging matatag dahil kailangan kong kumita at hindi ko pwedeng iwan ang aking karinderya. Mas lalo pong lumala ang mga nangyayari, Sir Jupiter. Isang gabi, na pagod na ako at nakatulog ako sandali sa upuan ko habang naghihintay ng customer, hindi ko po namalayan kung gaano katagal akong nakapikit. Pero bigla akong nagising nang maramdaman ko na parang may kumakalabit ulit sa akin at this time, mas ramdam ko na parang may kamay talaga na humawak sa braso ko. Pagdilat ko po, Sir Jupiter, agad akong napaupo ng tuwid at tumingin sa paligid pero wala pa rin kahit sino. Parang walang nangyari pero ang pakiramdam ko, hindi na ako mapakali kasi malinaw na may humawak sa akin. Mula po noon, Sir Jupiter, hindi na ako mapalagay sa tuwing mag-isa ako sa karinderya, lalo na kapag gabi. Kasi doon ko madalas nararanasan ang mga ganitong bagay. May mga pagkakataon pa na kahit nakatalikod ako, parang may naririnig akong mahihinang yabag o kaya may mararamdaman akong hangin na dumadaan sa tabi ko kahit wala namang dumadaan na tao. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin noon, Sir Jupiter. Hindi ko rin naman pwedeng basta sabihin sa mga anak ko dahil ayokong matakot sila. Pero sa loob-loob ko unti-unti na akong kinakain ng takot at pagkalito kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin at kung bakit parang may sumusunod sa akin kahit saan ako pumunta sa loob ng karinderya. Sa bawat gabi na dumadaan, Sir Jupiter, lalo akong kinakabahan kasi hindi ko alam kung kailan ulit mangyayari ang mga kakaibang bagay na yon. Minsan nga napapadasal na lang ako habang nagtitinda at humihiling na sana matapos na ang lahat at bumalik na sa dati ang tahimik kong buhay. Pero hindi ko pa po alam noon, Sir Jupiter, na ang mga nararanasan kong yun ay simula pa lamang ng mas malinaw at mas nakakatakot na pagpaparamdam na mag-uugnay sa akin sa isang taong hindi ko akalain na babalik pa sa buhay ko. Kahit sa paraang hindi ko inaasahan at hindi ko rin gugustuhin kailanman. Habang tumatagal, Sir Jupiter, lalo pong lumalalim ang takot na nararamdaman ko. Pero pilit ko pa rin pong kinakaya dahil wala naman akong choice kundi magpatuloy. Hindi ko po talaga inaasahan na darating ang gabi na tuluyan ko nang makikita kung sino ang nagpaparamdam sa akin. Isang gabi, Sir Jupiter, tahimik lang ang paligid. Medyo mahina ang benta ko kaya nagpasya muna akong mag-ayos ng mga paninda ko. Inaayos ko yung mga plato at nililigpit ko yung mga natirang ulam. Habang paminsan-minsan ay napapatingin ako sa paligid. Kasi hindi pa rin po nawawala yung kaba sa dibdib ko mula sa mga nakaraang araw. Habang abala po ako sa ginagawa ko, Sir Jupiter, bigla akong nakarinig ng mahina na iyak. Sa una, akala ko may batang umiiyak sa labas o kaya may dumaan lang na tao.
Pero nang tumigil ako at pinakinggan ko ng mabuti, napansin ko na parang mas malapit ang tunog at parang nanggagaling sa loob mismo ng karinderya ko. Doon ako kinabahan ng todo, Sir Jupiter. Kasi wala naman akong kasama at sarado na rin halos ang ibang tindahan sa paligid. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang iyak na yun. Nanlamig ang kamay ko. Parang gusto ko nang tumakbo palabas pero hindi ko magawa dahil parang nanigas ang katawan ko sa kinatatayuan ko. Unti-unti po akong lumingon sa likod ko, Sir Jupiter. Habang patuloy kong narinig ang iyak na yon, mas lalong lumalakas habang tumatagal. Doon ko po nakita ang hindi ko akalain na makikita ko sa buong buhay ko. Sa may bandang sulok ng karinderya, Sir Jupiter, may nakatayo na babae. Kahit medyo madilim, nakilala ko agad kung sino siya dahil sa itsura niya at sa suot niyang uniforme ng nurse. Siya po si May. Pero hindi na po siya yung dating nakikita ko, Sir Jupiter, kasi ang itsura niya, duguan ang muka at parang may mga sugat siya sa katawan. Ang buhok niya magulo at ang mga mata niya punong-puno ng lungkot habang umiiyak at nakatingin diretso sa akin. Tumigil po ang mundo ko noon, Sir Jupiter. Hindi ako makagalaw at hindi ako makapagsalita kasi hindi ko matanggap na yung taong sinabi sa akin na patay na ay nasa harapan ko ngayon at malinaw na malinaw kong nakikita. Habang nakatingin po ako sa kanya, Sir Jupiter, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Bawat hakbang niya parang bumibigat ang pakiramdam ko, lalo na nang makita ko ang dugo na parang tumutulo pa sa kanya. Hindi ko po alam kung maiiyak ba ako o sisigaw dahil sa takot. Nang makalapit po siya sa akin, Sir Jupiter, tumigil siya sa harap ko. Doon ko mas malinaw na nakita ang mukha niya na dati ay palaging nakangiti pero ngayon puno ng sakit at lungkot habang patuloy siyang umiiyak. Bigla po siyang nagsalita, Sir Jupiter. Mahina ang boses niya pero ramdam ko ang sakit sa bawat salitang sinasabi niya. Sinabi niya sa akin na tulungan ko daw siya at nang marinig ko yon, lalo akong kinilabutan kasi malinaw na malinaw ang boses niya at hindi ko yun pwedeng ipagkaila na totoo ang nakikita at naririnig ko. Gusto ko man pong sumagot, Sir Jupiter, parang nawala ang boses ko at hindi ako makapagsalita sa sobrang takot. Pero patuloy lang siyang umiiyak sa harap ko at paulit-ulit niyang sinasabi na tulungan ko daw siya. Sinabi rin po niya, Sir Jupiter, na hindi raw siya matahimik at kailangan niya ng hustisya. Hindi niya sinabi kung ano ang nangyari sa kanya pero ramdam ko na may masama talagang nangyari sa kanya. Kaya ganoon na lang ang itsura niya at ang kalagayan niya ngayon. Habang nakatingin po ako sa kanya, Sir Jupiter, unti-unti kong nararamdaman ang awa sa kanya. Kahit na nanginginig pa rin ako sa takot, naalala ko kung gaano siya kabait noong nabubuhay pa siya at kung paano siya nakikipagkwentuhan sa akin gabi-gabi. Hindi ko po alam kung gaano katagal kaming nagkatitigan, Sir Jupiter. Pero ang tagal ng bawat segundo na lumilipas habang nakatayo siya sa harap ko. Naduguan at umiiyak. Hanggang sa bigla na lang siyang umatras ng konti at unti-unting nawala sa aking paningin na parang usok na naglaho sa hangin. Pagkawala po niya, Sir Jupiter, doon ko naramdaman na bumalik ang lakas ko pero kasabay noon ay ang panginginig ng buo kong katawan. At hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapaupo sa sahig habang hinihingal at hindi malaman ang gagawin. Hindi ko po alam kung panaginip lang ba yun o totoo, pero malinaw sa akin ang lahat ng nakita at narinig ko. Doon ko po napagtanto na hindi ako nagkakamali na may nagpaparamdam sa akin noong mga nakaraang araw. At yun ay walang iba kundi si May. Sa gabing yun, Sir Jupiter, hindi na po ako nagtagal pa sa karinderya ko. Agad kong isinara ang pwesto ko at umuwi ako na puno ng takot at pagkalito. Sa isip ko paulit-ulit na tumatak ang itsura niya na duguan at umiiyak habang humihingi ng tulong sa akin. Doon ko po naisip, Sir Jupiter, na baka may dahilan
kung bakit sa akin siya nagpapakita at kung bakit ako ang hinihingan niya ng tulong kahit na isa lang naman akong simpleng tindera at wala akong alam sa mga ganitong bagay. Pero sa kabila ng takot ko, hindi ko rin po magawang baliwalain ang kanyang hiling dahil sa awa na naramdaman ko para sa kanya. Hindi ko pa po alam noon, Sir Jupiter, kung paano ko siya matutulungan. Pero malinaw na sa akin na hindi pa tapos ang lahat. Ang susunod na mangyayari ay mas lalo pang magdadala sa akin sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahan at maglalapit sa akin sa katotohanan sa likod ng kanyang pagkamatay na pilit niyang ipinapakiusap na mabigyan ng hustisya. Pagkatapos po ng gabing yon, Sir Jupiter, halos hindi na po ako makatulog ng maayos dahil sa takot at sa mga tanong na umiikot sa isip ko. Pero kahit ganun, hindi ko rin po makalimutan ang sinabi ni May na kailangan niya ng tulong at hustisya. Kaya kinabukasan, pilit kong inipon ng lakas ng loob ko para harapin kung anuman ang susunod na mangyayari. Buong araw po akong balisa, Sir Jupiter, habang nagtitinda. Wala ako sa sarili at paulit-ulit kong naaalala ang itsura niya noong gabing yon na duguan at umiiyak. Kaya noong sumapit na naman ang gabi, mas lalo akong kinabahan kasi pakiramdam ko magpapakita na naman siya sa akin. At hindi nga po ako nagkamali, Sir Jupiter, dahil habang nagliligpit ako ng paninda, naramdaman ko na naman yung kakaibang lamig sa paligid at ilang sandali lang. Narinig ko ulit ang mahina niyang iyak kaya kahit nanginginig ako, pinilit kong humarap sa direksyon kung saan nanggagaling ang tunog. Nakita ko na naman po siya, Sir Jupiter. Nakatayo sa may gilid at nakatingin sa akin habang umiiyak, pero sa pagkakataon yun, pinilit kong lakasan ang loob ko kahit na halos manghina ang tuhod ko sa takot at doon ko na siya kinausap. Tinanong ko po siya, Sir Jupiter, kung paano ko siya matutulungan at kung ano ang kailangan niyang gawin ko dahil hindi ko rin po kayang tiisin na makita siya sa ganoong kalagayan habang patuloy siyang nagdurusa. Hindi po siya agad sumagot, Sir Jupiter. Pero dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo na parang pinapasunod niya ako. Kaya kahit takot na takot ako, sinundan ko siya dahil pakiramdam ko yun ang tanging paraan para matulungan ko siya. Habang sinusundan ko po siya, Sir Jupiter, napansin ko na papunta kami sa isang madilim at tahimik na bahagi ng lugar kung saan bihira na ang tao, lalo na sa gabi. Hanggang sa makarating kami sa isang maliit na bahay na mukhang matagal nang inabandona. Huminto po siya sa harap ng bahay na yon, Sir Jupiter, at tumingin sa akin na parang sinasabing pumasok ako sa loob. Kahit nanginginig ang buong katawan ko, pinilit kong lumapit at dahan-dahang binuksan ang pintuan na halos sira na. Pagpasok ko po sa loob, Sir Jupiter, mas lalo akong kinabahan kasi madilim at maalikabok ang paligid. Parang matagal nang walang nakatira doon. Pero napansin ko na si May ay nakatayo sa isang sulok at nakaturo sa isang lumang kahon na nakalagay sa sahig. Dahan-dahan po akong lumapit sa kahon na yon, Sir Jupiter, at habang ginagawa ko yun, pakiramdam ko bumibilis ang tibok ng puso ko kasi hindi ko alam kung ano ang makikita ko sa loob. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Nang buksan ko po ang kahon, Sir Jupiter, halos mapaatras ako sa gulat nang makita ko ang isang baril na nakalagay sa loob nito. Agad kong naisip na baka ito ang may kinalaman sa nangyari kay May kaya lalo akong kinabahan. Pagtingin ko po ulit sa kanya, Sir Jupiter, nakatingin lang siya sa akin habang umiiyak. At doon ko po naintindihan na yun ang gusto niyang ipakita sa akin kaya kahit natatakot ako, nagpasya akong gawin ang tama. Agad po akong umalis sa lugar na yun, Sir Jupiter, at kinabukasan, dumiretso ako sa presinto para i-report ang nakita ko kahit kinakabahan ako kung paano ko ipapaliwanag kung saan ko nakuha ang impormasyon na yon. Pagdating ko sa mga pulis, Sir Jupiter, sinabi ko sa kanila ang tungkol sa baril na nakita ko sa abandonadong bahay at agad naman silang kumilos para puntahan ang lugar na yon at kunin ang ebidensya. Tinanong po nila ako, Sir Jupiter, kung paano ko nalaman ang tungkol sa baril. Pero hindi ko po pwedeng sabihin ang totoo kaya nagpalusot na lang ako at sinabi na may nagsabi na lang sa akin
at itinuro ang lugar na yun. Hindi man po sila ganap na nakumbinsi, Sir Jupiter, tinanggap pa rin nila ang impormasyon ko at ipinagpatuloy ang investigasyon hanggang sa kalaunan. Nakumpirma na ang baril na yon ang ginamit sa pang-hold up kay May na nauwi sa kanyang pagkamatay. Doon na rin po natukoy ang suspect, Sir Jupiter. Kalaunan, nahuli at nakulong ang taong responsable sa nangyari sa kanya. At doon ko po naramdaman na kahit papaano nabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Pagkatapos po noon, Sir Jupiter, hindi na siya nagpakita sa akin at nawala na rin ang lahat ng kakaibang pagpaparamdam na nararanasan ko sa karinderya ko. Unti-unti bumalik sa normal ang lahat at nawala na rin ang takot na matagal kong dinanas. Simula po noon, Sir Jupiter, mas lalo kong pinahalagahan ang buhay at ang trabaho ko. Nagsikap pa po ako, lalo hanggang sa lumago ang maliit kong karinderya at sa paglipas ng panahon, nagkaroon na po ako ng mas malaking kainan na hanggang ngayon patuloy na dinarayo ng mga tao. Sa tuwing naaalala ko po ang nangyari, Sir Jupiter, hindi ko maiwasang mapaisip kung bakit ako ang napili na tulungan siya. Pero marahil dahil naging mabuti siya sa akin at nagkaroon kami ng koneksyon bilang tao at bilang magkaibigan. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, dala ko pa rin ang karanasang yun bilang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. Pero minsan, dumarating ang mga ito, hindi para takutin tayo kundi para humingi ng tulong at hustisya na hindi nila nakuha noong sila ay nabubuhay pa. Sa ating letter sender, saludo ako sa iyo, grabe ang tapang mo. At bilib ako sa iyo dahil nabigyan mo ng hustisya ang iyong suki at isang tao na tinuring mo na ring anak. Kayo po mga ka-SB, ganoon din ba ang gagawin ninyo sa ginawa ng ating bida? Comment down below. Pero huwag mo nang halis, may kasunod pa tayong kwento. Tutok lang. Hi po sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Gio. Mahilig po akong kumain sa mga karinderya. Panggabi po kasi ako at isa akong sikyo. Pero may isang karinderya akong nakainan noon na bigla na lang nagsara. At yun po ang ikikwento ko sa inyo. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magkwento sa inyo tungkol sa personal kong buhay. Alam mo, Sir Jupiter, hindi madali ang buhay ko. Isa po akong solo parent. May anak akong lalaki na siya na lang talagang dahilan kung bakit bumabangon pa ako araw-araw. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa buhay ko kasi dati simple lang naman ang pangarap ko. Magkaroon ng maayos na pamilya, may asawa, may anak, at sabay-sabay kaming kakain sa hapag. Pero hindi lahat ng plano natin nasusunod. Namatay po kasi ang nanay ng anak ko noong ipinanganak niya ito. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko yung araw na yon, Sir Jupiter. Halo-halo ang emosyon ko noon. Masaya ako kasi finally may anak na ako. Pero kasabay noon, sobrang sakit kasi nawala naman yung babaeng mahal ko. May kinuha sa akin kapalit ng binigay sa akin. Hindi ko alam noon kung paano ako magsisimula ulit. Pagkatapos ng libing, doon ko talaga naramdaman yung bigat ng responsibilidad. Ako na lang mag-isa ang aasahan ng anak ko. Buti na lang nandyan ang nanay ko. Siya yung tumulong sa akin para alagaan ang anak ko lalo kapag pumapasok ako sa trabaho. Kung wala siya, hindi ko talaga alam kung paano ko kakayanin. Mahirap lang po kami, Sir Jupiter. Wala po kaming sariling bahay. Nakikitira lang kami sa maliit na bahay ng nanay ko. Yung sahod ko bilang sikyo sapat lang para sa pang-araw-araw na gastos. Minsan nga, kulang pa. Lalo na kapag may sakit ang anak ko o kaya may kailangang bilhin sa eskwela. Pero kahit ganoon, hindi ko hinahayaan na maramdaman ng anak ko
na kulang kami. Lahat po ginagawa ko para sa kanya. Kahit pagod na ako sa duty, kahit minsan inaantok na ako habang nagbabantay. Tinitiis ko kasi iniisip ko na lang yung anak ko. Iniisip ko na kailangan kong magsikap para sa kinabukasan niya. Ayokong maranasan niya yung hirap na dinanas ko. Sir Jupiter, tuwing umuwi ako ng umaga galing duty, ang unang sasalubong sa akin, yung anak ko. Kahit antok na antok ako, nawawala yung pagod ko kapag nakikita ko siyang nakangiti. Minsan yayakap siya sa akin, tapos sasabihin niya kung kumain na daw ba ako. Doon ko mas lalong nararamdaman na kailangan kong maging matatag. Yung nanay ko naman kahit matanda na, siya pa rin ang nagbabantay sa anak ko habang tulog ako sa umaga. Siya yung naghahanda ng pagkain, siya yung nag-aasikaso sa apo niya. Nahihiya nga ako minsan kasi imbis na nagpapahinga na siya sa edad niya, napapagod pa siya dahil sa amin. Pero lagi niyang sinasabi sa akin, para daw sa apo niya, gagawin niya ang lahat. Kaya lalo akong ginaganahan, Sir Jupiter. Kahit mahirap ang buhay, hindi ako sumusuko. Minsan nga naiisip ko, paano kung sumuko na lang ako? Hindi pwede eh. Wala akong karapatang sumuko kasi may umaasa sa akin. May batang nakatingin sa akin bilang tatay niya, bilang bayani niya. Dahil panggabi ang trabaho ko, madalas sa mga karinderya lang ako kumakain. Doon kasi mura at mabilis lang. Hindi na ako maselan sa pagkain kahit ano, basta mabusog lang at may lakas ulit ako para sa trabaho. May mga suki na akong karinderya na halos kilala na ako ng mga nagtitinda. Pero may isang karinderya talaga na hindi ko makakalimutan, Sir Jupiter. Doon ako madalas kumain noon kasi bukas sila kahit gabi. Tahimik yung lugar, mabait yung nagtitinda. May kakaibang pakiramdam tuwing kumakain ako doon. Pero hindi ko masyadong pinapansin kasi pagod lang naman akong lagi. Hanggang sa dumating yung panahon na bigla na lang nagsara yung karinderyang yun. Walang paalam, walang karatula, basta isang araw pagpunta ko, sarado na. Doon na nagsimula yung mga kakaibang nangyari sa akin na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Pero bago ko ikwento yun, Sir Jupiter, gusto ko lang sabihin na lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, lahat ng hirap, sakit at pagod, tinanggap ko kasi sa kabila ng lahat, may isang bagay akong pinanghahawakan at yun ay ang anak ko. Siyang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Hindi man perpekto ang buhay ko, hindi man kumpleto ang pamilya ko, ginagawa ko ang lahat para maging mabuting ama. Sana balang araw maibigay ko sa anak ko yung buhay na hindi ko naranasan. Yun lang naman ang pangarap ko, Sir Jupiter. Ngayon, Sir Jupiter, ikikwento ko na sa inyo yung tungkol sa karinderyang hindi ko makalimutan. Ito yung sinasabi ko kanina na lagi kong kinakainan tuwing gabi dahil sa trabaho ko. Sa totoo lang, halos araw-araw na akong nandoon kaya masasabi kong suki na talaga ako. Yung karinderyang yon ay pag-aari ng isang matandang lalaki na ang pangalan ay si Mang Oscar. Payat siya, medyo kuba na at lagi siyang nakangiti kahit parang pagod na rin siya. Simple lang po yung pwesto niya, gawa sa kahoy at yero, tapos may iilang lamesa at bangko na hindi pantay. Pero kahit ganun, dinadayo pa rin siya ng mga tao, lalo na yung mga kagaya kong panggabi ang trabaho. Ang totoo niyan, Sir Jupiter, yun lang talaga ang karinderyang bukas tuwing gabi sa lugar namin. Kaya kung gusto mong kumain ng mainit na ulam, doon ka talaga pupunta. Pero hindi lang dahil sa wala akong choice kaya ako kumakain doon. Bumabalik ako dahil masarap talaga ang luto ni Mang Oscar. At mura pa. Madalas ang ulam niya adobo, sinigang, pritong isda at kung minsan may gulay din. Hindi siya maarteng magluto pero ramdam mo na may malasakit. Kapag kumakain ako doon, pakiramdam ko parang nasa bahay lang ako.
Minsan nga kinakausap pa ako ni Mang Oscar habang kumakain ako. Sabi niya minsan nga dagdagan pa daw niya ang kanin. Sagot ko naman po, ayos lang po. Baka malugi naman siya. Sagot niya sabay ngiti, okay lang daw basta mabusog ako. Ganun siya, Sir Jupiter. Mabait, tahimik pero parang may kung anong lungkot sa mata niya kahit nakangiti siya. Hindi ko lang pinapansin masyado noon kasi iniisip ko baka ganoon lang talaga siya. Minsan naman tinatanong niya ako tungkol sa anak ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na may anak ako pero alam na niya agad. Isang gabi habang naglalagay siya ng sabaw sa plato ko, tinanong niya ako kung kumusta yung anak ko. Sagot ko naman, ayos lang at si nanay ang nag-aalaga habang nasa duty ako. Tumingin siya sa akin ng seryoso sabay sabing magandang bata daw yung anak ko. Alagaan ko daw mabuti. Medyo nagtaka nga ako noon, Sir Jupiter, kasi hindi ko naman dinadala yung anak ko doon. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung impormasyon pero hindi ko na rin tinanong. Inisip ko na lang na baka may nagsabi sa kanya o baka nahulaan niya lang. Habang tumatagal, parang nasanay na ako na nandun siya gabi-gabi. Kahit pagod ako sa trabaho, parang may konting saya kapag naiisip kong kakain ako sa pwesto niya. Parang naging parte na rin siya ng aking routine. Pero may isang gabi na medyo kakaiba, Sir Jupiter. Hindi ko maipaliwanag pero iba yung pakiramdam ko noon. Tahimik yung paligid. Mas tahimik kaysa sa dati. Pagdating ko sa karinderya niya, nandun pa rin siya nakaupo at parang naghihintay. At kahit hindi pa man ako nagsasalita, natuwa siya nang dumating ako. Sagot ko naman sabay upo, gutom na ako. Ngumiti siya. Pero parang may kakaiba sa ngiti niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may halong lungkot o kaba. Nagluto pa rin siya ng ulam para sa akin katulad ng dati. Pero ramdam ko na parang may gusto siyang sabihin. Habang kumakain ako, tahimik lang siya sa tabi ko. Hindi katulad ng dati na nakikipagkwentuhan siya hanggang sa ako na ang nagtanong. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Tumingin siya sa akin at sandaling hindi nagsalita. Tapos bigla siyang ngumiti ulit. At ang sabi niya, ayos lang daw siya. Pero sabi niya, ito na daw ang huling gabi na magkikita kami sa karinderya. Natigil ako sa pagkain, Sir Jupiter. Parang hindi ko naintindihan agad yung sinabi niya. Tinanong ko kung bakit. Lilipat ba siya? Umiling siya ng dahan-dahan. Sumagot siya na parang iniiwasan ang tanong ko basta sabi niya may kailangan daw siyang ayusin. Hindi naman na ako nagpumilit pa kasi baka may personal siyang dahilan. Pero sa totoo lang, medyo nalungkot ako nung sinabi niya yon. Nasanay na kasi ako na nandun siya. Pagkatapos kong kumain, nag-abot ako ng bayad pero hindi niya agad tinanggap. Tinawag niya ang pangalan ko. Tinanong ko naman kung bakit. Tumingin siya sa akin ng diretso na parang may gustong ipaalala at sabi niya, hahanapin daw niya ako. Napatigil ako, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung bakit pero kinilabutan ako sa sinabi niya. Pinaulit ko yung sinabi niya. Inulit niya naman ito habang nakangiti. At sabi niya, hahanapin daw niya ako at magkikita pa daw kami ulit. Hindi ko alam kung ano isasagot ko noon. Ngumiti na lang ako kahit medyo kinakabahan na ako. Sabi ko naman bago umalis, sige po Mang Oscar, ingat po kayo ah. Pag-uwi ko hindi ko maalis sa isip ko yung sinabi niya. Iniisip ko kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Pero dahil pagod ako, nakatulog na lang din ako kaagad. Kinabukasan, bumalik ako sa karinderya niya para kumain ulit. Pero pagdating ko doon, sarado na. Wala nang ilaw, wala nang lamesa sa labas at parang matagal nang walang tao. Nagtaka ko, Sir Jupiter, kasi wala man lang karatula o paalam. Parang bigla na lang siyang nawala. Nagtanong ako sa mga tao sa paligid pero wala rin silang maisagot. May iba nagsabi na hindi nila alam kung saan siya nagpunta. May iba naman na parang iniiwasan yung tanong ko.
Doon na ako nagsimulang kabahan, Sir Jupiter. Naalala ko yung sinabi niya sa akin na hahanapin niya ako at magkikita ulit kami. Hindi ko pa rin alam kung ano ang ibig niyang sabihin noon, pero pakiramdam ko, hindi pa doon natatapos ang lahat. Doon na nga po nagsimula ang mga pangyayaring hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. Akala ko noong una basta lang nagsara si Mang Oscar at umalis na parang normal lang. Pero mali pala ako. May mas malalim palang dahilan kung bakit bigla siyang nawala. Noong mga sumunod na gabi, napilitan akong humanap ng ibang makakainan. Medyo nahirapan ako kasi wala namang ibang karinderya na bukas ng ganoong oras. Minsan, tinapay na lang ang kinakain ko kaya instant noodles. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, hinahanap-hanap ko pa rin yung luto ni Mang Oscar at yung simpleng usapan namin gabi-gabi. Isang gabi habang nagbabantay ako sa trabaho, napadaan yung isa kong kasamahan na matagal na ring nakatira sa lugar namin. Napag-usapan namin yung mga karinderya tapos bigla kong naalala si Mang Oscar. Tinanong ko sa kanya kung alam ba niya kung saan napunta yung matandang nagtitinda sa may kanto. Bigla siyang natahimik, Sir Jupiter. Tumingin siya sa akin na parang nagdadalawang isip kung sasabihin niya ba o hindi. Tinanong niya ako kung hindi ko daw ba alam. Sabi ko hindi nga, bigla nga kasing nagsara. Huminga siya ng malalim bago siya nagsalita ulit. Sabi niya, patay na yun. Biglang tumigil yung mundo ko, Sir Jupiter, sa narinig ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Tinanong ko ulit kasi hindi ako makapaniwala. Ang sagot niya, pinatay daw nung isang gabi. Hinold up. Hindi daw nakilala kung sino yung gumawa. Nanlambot ako, Sir Jupiter. Di ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Parang may bumagsak sa dibdib ko na mabigat. Hindi ko matanggap agad. Napatanong ako na halos pabulong na lang kung kailan nangyari. Sagot naman ng kasamahan ko, noong isang gabi din daw. Yung gabi bago siya nakita, kinabukasan. Kinabahan na ako ng tuluyan, Sir Jupiter, kasi yung sinasabi niyang gabi yun mismo yung huling gabi na nakausap ko si Mang Oscar. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung nararamdaman ko noon. Halo-halo yung takot, lungkot at pagkalito kasi malinaw sa isip ko, nakausap ko siya. Pinagsilbihan pa niya ako. Nag-usap pa kami. Pero ayon sa balita, patay na siya noong gabing yun. Hindi ko na masyadong nakausap pa yung kasamahan ko kasi parang nawawala na ako sa sarili kong isip. Bumalik ako sa pwesto ko pero hindi na ako makapag-focus sa trabaho. Iniisip kong paulit-ulit yung mga sinabi ni Mang Oscar sa akin. Yung huling gabi namin, yung kakaibang kilos niya, lalo na yung sinabi niyang hahanapin niya ako at magkikita ulit kami. Sir Jupiter, dun na ako kinabahan ng sobra kasi parang may ibig sabihin lahat ng yon. Pagkatapos ng duty ko, umuwi ako ng bahay na mabigat ang pakiramdam. Hindi kasi ako mapakali. Parang may sumusunod sa isip ko kahit wala naman akong nakikita. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko yung anak ko na gising pa. Nakaupo siya sa sahig at naglalaro ng laruan niya. Tinawag niya ako sabay takbo papunta sa akin. Pinilit kong ngumiti kahit magulo ang isip ko. Binuhat ko siya at niyakap. Tinanong ko kung kumusta siya. Sagot naman niya ayos lang daw siya. Pagkatapos noon umupo ako sa gilid at pinapanood ko lang siyang maglaro. Sinusubukan kong kalmahin yung sarili ko. Iniisip ko baka pagod lang ako o baka mali lang yung narinig ko. Pero maya-maya, Sir Jupiter, biglang nagsalita ulit ang anak ko, tinawag niya ako. Tinanong niya ako kung sino yung kasama kong matandang lalaki. Biglang tumigil ang paghinga ko, Sir Jupiter. Dahan-dahan akong napalingon sa kanya. Sabi ko, ano? Umaasa na mali lang yung narinig ko. Inulit niya habang inosente ang mukha, yung matandang lalaki daw na kasama ko kanina. Nanlamig ang buong katawan ko, Sir Jupiter. Hindi ako makapagsalita agad. Tiningnan ko siya ng mabuti kung nagbibiro ba siya pero mukhang seryoso siya. Tanong ko ulit kahit alam ko na kung sino ang tinutukoy niya, anong matandang lalaki? Sagot ng anak ko yung payat daw na nakaputi, nakatayo lang daw sa likod ko.
Parang gusto kong tumakbo palabas ng bahay noong mga oras na yon, Sir Jupiter. Pakiramdam ko may kung anong malamig na dumaan sa likod ko. Hindi ko na tinanong pa yung anak ko kasi baka matakot siya. Ngumiti na lang ako kahit pilit. Sabi ko kahit hindi ako sigurado sa sinasabi ko. Sabi ko wala yun anak, baka namalikmata ka lang. Pero sa loob-loob ko, Sir Jupiter, alam ko na hindi yun guni-gunilan. Dahan-dahan po akong napalingon sa likod ko pero wala naman akong nakita. Tahimik ang buong bahay. Tanging hinga lang namin ng anak ko ang maririnig. Pero ramdam ko, Sir Jupiter, may iba doon. May presensya na hindi ko may paliwanag. Naalala ko ulit yung sinabi ni Mang Oscar at doon ko naisip na baka nakita na niya ako. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko noon basta ang sigurado ako hindi pa tapos ang lahat. Doon na ako nagsimulang matakot, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa anak ko rin. Matapos sabihin ng anak ko na may kasama daw akong matandang lalaki, hindi na ako mapakali. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko para hindi ako matakot, lalo na para sa anak ko. Pero sa totoo lang, nanginginig na ako sa loob. Nagpaalam muna ako sa anak ko na matutulog na ako sa kwarto. Nandun naman ang nanay ko sa kabilang kwarto kaya alam kong may kasama siya. Pagpasok ko sa kwarto ko, sinara ko ang pinto at umupo ako sa gilid ng kama. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng electric fan ang maririnig. Sinubukan kong isipin na baka pagod lang ako o kaya nai-stress lang kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Pero Sir Jupiter, iba talaga yung pakiramdam ko. Parang may kasama ako sa loob ng kwarto kahit mag-isa lang naman ako. Dahan-dahan akong humiga at pumikit. Pero hindi ako makatulog. Maya-maya bigla kong naramdaman na parang may hangin na dumaan kahit sarado naman ang bintana. Doon ako napadilat agad at pagtingin ko sa may bandang paanan ng kama ko, doon ko nakita si Mang Oscar. Nakatayo lang siya, Sir Jupiter, nakatingin sa akin. Pareho pa rin ang itsura niya noong huli ko siyang nakita. Payat, medyo kuba at nakasuot ng simpleng damit. Pero may kakaiba. Maputla siya at parang hindi na normal. Hindi ako makagalaw noong mga oras na yun. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nagsalita yung matanda. Tinawag ang pangalan ko. Parehong-pareho yung boses niya, Sir Jupiter. Doon ko napatunayan na hindi ito panaginip lang. Sagot ko na nanginginig, Mang Oscar. Tumango siya dahan-dahan at sinabihan akong wag daw akong matakot. Hindi ko alam kung paano ako hindi matatakot, Sir Jupiter, pero pilit kong pinakalma ang sarili ko. Inisip ko na baka may dahilan kung bakit siya nagpapakita at yun ang kailangan kong malaman. Tinanong ko kung bakit siya nandito. Tumingin siya sa akin ng seryoso at hindi na siya nakangiti tulad ng dati. Sabi niya hindi pa daw tapos ang dapat mangyari. Lalo akong kinabahan sa sinabi niya. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Lumapit siya ng kaunti pero hindi siya tuluyang lumapit sa akin. May distansya pa rin sa pagitan namin. Sabi niya may CCTV daw sa karinderya niya. Napatitig ako sa kanya. Dagdag niya, doon ko daw makikita kung sino ang pumatay sa kanya. May pumasok na liwanag sa isip ko, Sir Jupiter. Bigla kong naalala yung pwesto niya, yung mga kahoy na dingding at yung maliit na lugar kung saan siya nagluluto. Hindi ko akalain na may CCTV pala doon. Tinanong ko kung sigurado siya, tumango siya at ang sabi niya nakatago daw yun at hindi alam ng lahat. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko totoo ang sinasabi niya. Parang yun na yung sagot sa lahat ng tanong ko. Kung may CCTV nga doon, posibleng makita kung sino ang gumawa sa kanya ng masama. Sabi ni Mang Oscar, tulungan ko daw siya. Pagkatapos noon, unti-unti siyang nawala sa aking paningin, parang usok na naglaho sa hangin. Napaupo ako ng tuwid, Sir Jupiter. Pawis na pawis ako kahit malamig ang hangin. Di ko alam kung matatakot ba ako o magpapasalamat, pero isang bagay ang sigurado ako. Kailangan kong gawin yung sinabi niya.
Kinabukasan kahit puyat at pagod ako, dumiretso ako sa presinto pagkatapos ng duty ko. Di ko alam kung maniniwalaan nila ako, kaya pinag-isipan ko muna kung paano ko sasabihin. Pagdating ko doon, lumapit ako sa isang pulis. Sabi ko meron akong gustong i-report. Tinanong naman ako kung tungkol saan. Sinagot ko na tungkol sa matandang pinatay sa may kanto, yung sa may karinderya. Tumango siya. Tinanong niya ako kung ano yun. Sabi ko may nabanggit kasi sa akin dati si Mang Oscar na may CCTV daw sa karinderya niya. Hindi ko na po sinabi na nagpakita siya sa akin, Sir Jupiter, kasi baka isipin nilang baliw ako. Sinabi ko na lang na nabanggit niya noon. Nagkatinginan yung mga polis at tinanong kung sigurado ako. Sagot ko namang opo at baka po makatulong sa nangyari. Sagot ko naman opo, baka po makatulong. Doon na sila naging interesado. Ilang sandali lang may mga pulis na pumunta sa karinderya ni Mang Oscar at isinama nila ako para ituro yung lugar. Pagdating namin doon, sinuri nila yung buong pwesto. Noong una wala silang makita, pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko baka po nakatago. Lalo pa nilang sinuri hanggang sa may isa sa kanilang nakakita ng maliit na kamera na nakatago sa isang sulok. Hindi halos mapapansin kung hindi mo talaga hahanapin. Sigaw ng isang pulis na may nakita daw sila. Doon na nagsimula ang investigasyon, Sir Jupiter. Kinuha nila yung footage at sinuri. Hindi nagtagal, nahanap nila kung sino yung pumatay kay Mang Oscar. Isang lalaki pala na matagal nang nagmamasid sa kanya. Hinold up siya at noong lumaban si Mang Oscar, doon na siya sinaktan hanggang sa mamatay. Nahuli rin agad yung suspect dahil malinaw ang kuha sa CCTV. Nang malaman ko yun, Sir Jupiter, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Nalungkot pa rin ako para kay Mang Oscar, pero kahit papaano, nakamit niya ang hustisya. Pagkatapos noon, hindi na ulit nagpakita sa akin si Mang Oscar. Wala na rin yung pakiramdam na parang may sumusunod sa akin. Parang naging payapa na ang lahat. Sa loob-loob ko, masaya ako kahit papaano. Ako ang naging tulay para makamit niya ang hustisya na nararapat sa kanya.